Pinero, ah, nabanggit ka doon sa kaso ni sino yun? Yung Colin Pipino, yung media man na pinatay at ina-allege nung wife na ang nasa likuran daw si Gobernador Digamo dahil yung kutsi nung Kapitolyo ginamit doon sa during that operation. At ikaw ay nakita ka doon sa crime scene as the lookout. Is that true? No, Your Honor. Napailan ka ba ng kaso? Wala po. In relation to that? Hindi po, Your Hindi Honor. ka napailan ng kaso? Yes, Your Honor. Ngayon, nagtataka si Mayor Janice Digamo, bakit masyado ka daw special nung tinanggal ka doon? Tinanggal ka ba? Nirelieve ka doon? Or ikaw nag-volunteer magpa-relieve? Nalabasan ako ng order, Your Honor. Nilabasan ka ng order? Oh, Hindi ka nag-request hindi. na magpalipat? Yes, Your Honor. Hindi. Saan papunta? Order mo? Sa NCR, Your Honor. NCR. Nagtataka si Mayor Digamo, bakit daw sinundo ka pa ng helicopter kung ganun ka daw ka-importante? Anong masasabi mo nito? Totoo yun, Your Honor. Sinundo ka ng helicopter? Oh, galing Cebu. Cebu, Your Honor. Sinundo ka sa Helicopter, chopper, Your Honor. chopper, Sinakyan ko patungong NCR. patungong NCR. Yes, sir. Hindi ka nagtatanong, bakit ako sinundo? Ha? Kasi, ano yun, Your Honor, may... ano ko sabihin? Hindi, ganito ha. Give you a background. Yung revelation ni Colonel Tolentino. Oh, Tolentino. Nagsabi ka daw na you will cooperate in the investigation of the Colin yung pinatay na media. Rex Cornelio. Mag-cooperate ka daw. Mag-cooperate ka daw. Kaya ganun ka-importante ang pagtingin sa iyo ng higher headquarters. Kaya ka pinapasundo doon ng chopper. Is that true? Na nagsabi ka kay Tolentino na mag-cooperate ka. Magsasabi ka na lang daw ng totoo. No, Your Honor. Sinabi yun. Yes, Your Honor. Saan si Tolentino? Andito si Tolentino? Wala. Yes, Miss Torres. Go ahead, ma'am. Good morning po. Yes po, go ahead. Kuya Peñero, yun po yung tawag Sandali, ko sa nag-swear ka na? Ay, tapos na po kanina. Tapos yung na? kami lahat. Yung kami lahat po. Oh, okay. Kaya po ako nandito at napunta po kami kay former President Rodrigo Duterte ng Davao, from Negros Oriental to Dapitan, Dapitan to Davao. Resgo kaayo in Bisaya. Dinala ko yung mga anak ko, iniwan ko ng Dapitan. Just to seek help for our former president. Naiiyak talaga ako kasi galit na galit ako ngayon. After yung Senate hearing nyo last April 20, 2023, natapos ng hapon, madaling araw ng April 21, 1 a.m. in the morning, pinagbabaril yung bahay namin. Saan ang bahay nyo? Doon sa Dumaguete. Oh. Kasi yan si Kuya Peñero. Magkaaway na kami noon ni Governor Digamo. Tinawagan niya ako, birthday yun ng kapatid ko, April 6, 2020. August 6, 2020. Tinawagan ako ni Governor Digamo, Manong Ruel yung tawag ko sa kanya, kasi personal staff niya ako noon. Kitty, Personal staff ka? Yes po. Okay. Sa Kapitolyo? Yes po. Sige. Tulungan mo si Kuya Peñero mo. Lahat ng bodyguard ni Governor Digamo, Kuya yung tawag ko sa kanila kasi most of them are policemen. I can look, kaya kong tingnan si Kuya Peñero mata sa mata. Kasi doon siya pumunta sa bahay namin. After tinawagan ako ni Governor Digamo, sabi ko sa kanya, nung Ruel, hindi ko alam yan. Sabi niya, Kitty,
tabangira si Kuya Piñero nimo kay kahibalo kong daghan kang kailang pulis. Kabalo kong palangga kas mga pulis. Kay tungod nga hanong So, napalang unsa nga particular tabang ang kailangan niya? kay para naa kay siya yung Piñero? relief order, na-issuehan siya og relief order after sa search warrant. Pero pag search warrant po sa bahay niya, walang nakuha na evidence. So after doon, may relief order siya to be assigned to NCRPO. So pumunta siya doon sa bahay, tinawagan ako ng guard namin sa bahay, Ma'am Kit, nandito po yung police, Piñero po yung family name niya. So agad akong umuwi kasi alam ko, bago pa lang na search warrant yung bahay niya, natakot din ako. Pero nung panahon yon, wala na ako kay Governor Digamo. So umuwi kami, kasama ko si Pastor Nalam, kasi si Pastor Nalam, tauhan din ito ni Governor Digamo. Tapos ngayon, naging tauhan na siya ni Governor Henry Teves. Sinabihan ko pa nga siya, kasi naging driver siya sa akin for 1 year and a half. Tapos pagdating na ng eleksyon, sabi niya sa akin, Kitty, Day, Inday yung tawag niya sa akin. Hindi naman ako kontento ng sweldo ng pagiging driver kasi 4 yung anak ko. Nahihiya na ako sa asawa ko, si Ate Jean mo, na konti lang daw yung kita niya. Eh sabi ko nga sa kanya, ano ang tingin ng mga tao sa iyo, galing tayo kay Governor Digamo tapos lilipat ka sa mga Teveses. Sabi ko pa nga sa kanya kasi na-instill sa utak ko na ang mga Teveses ay ang mga Teveses talaga na-instill sa utak ko, mamamatay tao, mga warlord sila, kasi yun ang sabi ni nung Roel sa amin. Manong yung tawag namin sa kanya. Kahit ako ngayon, galit na Hindi ka naman siya kailang sabihan na ganun ang mga TVs dahil taga doon ka man. Malalaman mo naman yan kung ano talaga sino at sino doon sa probinsya nyo. Kailangan ka pa bang Mr. Chair. i-indoctrinate ni Governor Roel Digamo na ganun kasama yung mga TVs? Hindi naman siguro. Pero Alam mo sa naman yan. tingin ko po, Mr. Chair, Yeah. base po, patapusin mo muna ako, Mayor Janice. Both the Teveses and the Digamos are warlords. Yun ang totoo sa Negros, Mr. Chair. Hindi ako lumapit ng kahit sino na politiko. Pumunta po ako kay President Duterte kasi alam ko matulungan niya kami. Wala kaming balak na pupunta dito sa Senate kasi maliliit pa yung mga anak namin, Mr. Chair. May 1-year-old pa po kaming anak. Kung hindi lang pinagbabaril yung bahay namin, kasi after the Senate hearing, di ba na, after yun, na-discuss niyo yung kang Rex Pipino Cornelio na case at sabi mo, I want to dig it deeper para malaman ko kung sino talaga ang culprit. Nagtapos doon ang hearing. Pagka madaling araw ng Thursday, Wednesday yung nagtapos, saka na doon, pinagbabaril yung bahay namin. Tapusin ko po. Pumunta doon si Kuya. Sandali, during the hearing? After the hearing ng Wednesday afternoon, madaling araw, di ba nagtapos kayo ng April 20, Oh, Wednesday? yes. And madaling araw ng April 21 at 1 a.m., pinagbabaril po yung bahay namin. Meron po akong USB para makita po yung video, nakuha ng CCTV namin po. Tapusin ko muna. Sandali, anong nangyari sa bahay niyo? Paano? Yung nakita talaga na bullets is 5 bullets, pero after napablatter na namin, pero after nakuha na namin mga 8 bullets po, 45 caliber po yung ginagamit. Bakit? Ano tingin mo? Bakit in-strapping yung bahay mo? Anong pakialam mo? Hindi ka makasama sa hearing. Wala ka man dito. Mr. Chair, Bakit? si Kuya Piñero, pumunta yun sa bahay namin. Tapos doon niya sinabi sa amin, sabi ko nga sa kanya, hindi totoo yung sinasabi mo. Di ba Kuya Piñero? Muna akong gisultini mo. Hindi totoo yung sinasabi mo kasi kilala ko si Nong Roel. Kaila ko. August 6, 2020, birthday yun ng kapatid ko. Bakit? Kasi nandun siya, tapos natakot ako kasi after yun ng search Bakit ka warrant. matakot na pinalapit man kaya siya ni Gobernador Digamo sa iyo para tulungan mo? Bakit ka matakot sa kanya? During that time po, Mr. Chair, magkaaway na kami ni Governor Digamo, pero tumawag siya sa akin para tulungan si Kuya Piñero.
Eh ako naman, kilala ko si Kuya Piñero, mahal ko lahat ng mga bodyguards ni Governor Digamo. Alam niya ni Kuya Piñero. Tapos sinabi niya sa akin, sabi ko nga sa kanya, wag, wag mong bakit sinabi mo sa akin na inutusan lang daw siya pero hindi siya kasama doon sa bumaril talaga. Sinabi ni Piñero sa'yo yan? Oo, sinabi niya, hindi lang ako yung nakinig. Inutusan lang siya? Inutusan lang siya lang yung lookout, nandun lang daw siya sa sasakyan. Tapos nagsabi na siya kung sino yung mga kasamahan niya, yung si Sunny Lazaro, siya yung in charge sa GSO, kung hihiram ka ng sasakyan, dun ka sa kanya. Tapos si Sunny Lazaro, si Kent Martinez po, head yun ng GSO. Hindi kasi namin alam lahat ito. Hindi namin alam kung hindi So, siya yan ang nagsabi sinabi sa amin. ni Piñero sa'yo? Opo. Ano? No, Your Honor. Ha? Hindi yan. Huwag ka mag-smile sa akin, hindi ako natatawa. Yes, Ha? Your Honor. Hindi ako masaya sa Yes, Your mga Honor. allegation na ito. Huwag kang mag-smile dyan dahil Pwede siya hindi nakakatawa itong sitwasyon na ito. Mr. Chair. Yan, sandali lang. Kinukuha ko lang yung reaction niya. Ano, Hindi, totoo yan, Your Honor. yung sinasabi niya, hindi totoo. Yes, Your Honor. Kasi, Sige, pareho, ganito ha, Miss, Yes po. pareho kayong under oath. Yes po. Pag may discover ako dito, one of you is lying, ipapakulong ko kayo sa silong Yes, ha, sa baba. okay lang ha? po ako Sabi ko makulong sa kung inyo, kung hindi ako nagsasalita. Alam mo, Mr. Chair, pinakapalan ko na yung mukha ko nang humarap ako kay President Duterte. Alam na alam ko na si President, hindi ka pwedeng magsinungaling sa kanya kasi sabi nga niya sa kanya nung nagkausap kami, 11 p.m. doon sa wake ni Fiscal Tan na kaibigan niya hanggang 2 a.m. Sabi, pinakita ko sa kanya yung mga evidence kong dala against the Digamo. Sabi niya, hindi na kailangan yan. Nakita ko sa mga mata mo at sa asawa mo kung gaano ka-sincere at totoo yung sinasabi nyo. Hindi ko balak pupunta dito sa Senate kasi maliit pa yung mga anak ko. Kung alam ko lang na nung panahon na tinulungan ko si Kuya Piñero at mamiligro yung buhay namin ngayon, sana hindi ko na tinulungan. Alam na alam yan, even Attorney anong Ino. tulong ginawa mo? Anong tulong ginawa mo? Ako po yung tumawag, yung sinabi ni Colonel Tolentino na nag-meet sila sa common friend. Kami po yung common friend nila. Doon sila sa bahay namin talaga nag-meet. Hindi lang ako. Nandito yung si Pastor Nalam. You're raising your hand. Standby ka muna. Magsalita ka. Good afternoon po, good Senator, Yes, Senator go ahead. Bato at Senator Padilla. Sa lahat po, good afternoon. Mangingi lang ako ng condolence ni Mayor kahit late na ito. I Your don't Honest. need it from you. Anyway, Relax lang kayo dito ha. Relax lang kayo. Yeah, go ahead. Pastor. tagal na ako sa grupo ni Governor Digamo. Alam niya ni Mayor at yung ni Boss Mayor Fritz. But anyway, yung in connection sa presentation ni Miss Katie Torres, yung nangyari ni Piñero. Nandun ako, sir, eyewitness din ako. Kasi sabi niya, doon ako nag-work sa kanila eh. Yung umalis ako doon sa grupo or sa political group ni Governor Digamo. Yes, pumunta si Sergeant Piñero doon. Takot na takot. Kasi may series na mga pangyayari doon eh. Yung nangyari ni Rex Cornelio, gumugulong yung investigation. Nalalaman namin yung gunman, pinatay na, tapos nagsa-search warrant doon Sinong gunman na yun? Ha? Barilio? Yun ang alleged gunman ni Okay. Well, ni Rex Cornelio po. Tapos kumulong yung mga investigation, dumating yung parang order na ta-transfer si Sergeant Piñero. Gabi na siya pumunta doon sa bahay ni Miss Kitty Torres.
Kinausap Narinig mo yung pinag-usapan Yes, nila? nandun ako. Ano Basis- pinag-usapan nila? Sinabi ko sa kanya, Dining table kasi namin. Sandali lang. Anong narinig mo? sinabi ko sa kanya, Sergeant, ano ba ang pwedeng matulong ko sa iyo? Sabi niya, Pastor, tulungan mo ako. Hindi ko gusto mamamatay. So, bakit ka mamamatay? Kasi takot na siya eh. Kasi itatransfer na doon siya sa NCR. Sinabi ko na lang sa kanya, ano ba talaga ang totoo? Last words na sinabi niya, hindi ako bumaril. Naghiram lang ako ng kotse ng province. Humiram siya ng kotse ng province. Mr. Chair, hindi ka pwede makahiram ng sasakyan sa province kung walang authority or walang authority ng governor. So yung Jace o yung nagbibigay si Sani Lazaro in connection sa sinabi ni Sergeant Peniero, 2 weeks ng pag-upo ni Governor Henry sa province. Kinausap namin, 3 kaming nag-usap. Si Nung Sani at saka si Governor Henry at ako. Tinanong namin talaga si Nung Sani Lazaro. Ang sabi ni Nung Sani Lazaro, hiniram ni Peniero yung sasakyan ng auto sa province. Sabi, utos daw ng gobernador. Naka-affidavit yan ni Nung Sani Lazaro. Naka-affidavit yan. Hindi ko alam kung saan na yung affidavit na yun. So, eyewitness ako, narinig ko. Si Ma'am Kitty, totoo yan, tumawag siya ni Colonel Condel. Even me, tumawag din ako ni Colonel Tolentino. Sinabihan ko si Colonel Tolentino, Sir, nandito si Sergeant Peniero. May gustong isasabi or parang isulti ba, sir? Sabi ni Colonel Tolentino, totoo ba yang magsasalita? Sabi, sir, yes, sir, magsasalita talaga siya. Sa alam ko, pumunta si Colonel Tolentino kasi parang may birthday, I think, yung mother-in-law or yung mama niya. So nagkataon na pauwi siya. So pinuntahan talaga niya si Sergeant Peniero. Sabi ko ni Colonel Tolentino, tulungan na lang natin to. Takot na takot. Nanginginig siya sa takot eh. Dahil gustong-gustong tulungan siya eh. Now, yung pag-usap na nila ni Colonel Tolentino, umalis na kami. I mean, nandyan lang kami sa around them, but hindi na kami makarinig sa pag-uusap nila. Hindi namin alam kung ano na yung pinag-usapan. Pagka umaga parang dinala na siya sa Cebu. So, hindi yung totoo ako, maka-attest ako na hindi yung totoo na kinidnap siya, hindi. Gusto siyang magpatulong at saka gusto siyang magsalita. Pero hindi ko na alam bakit naiba na yung usapan after nang nakapunta doon siya sa national. Yun lang ang katotohanan nangyari doon, Mr. Chair. Salamat po. Thank you. Mayor Diaz. I will not contest to his statement, Your Honor, but to know the background of this person, nung umalis ito kay Gob, nagkita kami later on, sabi niya, ang sarap ng buhay dito kay Tibes. Isa to sa mga yumayaman din. Ito to sa grupo ng online sabong. Ito yung campaign manager, lahat-lahat. Isa tao ni Henry Tibes at Arnie Tibes to. Si Pastor Nalam, yun lang po. Mr. Chair, pwede bang makasagot ni Boss Mayor? Sige. Dali, Mayor. Sige, go ahead. Mr. Chair, kilalang kilala ko itong taong to. Si Bossing yung tawag ko nito Boss Mayor. Boss, magkaharap na tayo ngayon. Wala naman akong, hindi naman ako yuyaman kapag magsasalita ako ng totoo dito Sabi mo ngayon, Boss Mayor, na mayaman ako, sige. Willing ako, Mayor. Mr. Chair. Magbuksanan kami ng account namin. Parang Henry Tibes style yan. Kasi yun yung sinasabi niya, Mr. Chair, na yumayaman. Sumalasaludo ako sa iyo, Boss Mayor. Sabi mo, yung mga tao sa Negros nalulung sa mga sabong, sa mga sugal.
pero ikaw ang pinakahari sa sugal dun sa Negros. Anong klaseng sugal? Eh, sir, manok. Eh, ibang sugal. Eh, sir, dinadala pa ako nito sa ibang kasino eh. Kasi, para kaming magkapatid. Hindi ba? Totoo, boss? Kailan yun, sir? Yun. Kailan? Kailan? Eh, Ito na lang, Mr. Chair. Mr. Chair, Sige, Mr. Chair, continue. Ito lang, Kasi Mr. Chair. sinabi niya Ito lang, ito. Mr. Chair. Ang Patapos sa ko. akin lang, Mr. Chair. tapusin natin, patapusin mo na, sandali. Sandali sige. sa Mayor. Ah. Sandali, Mayor. Sige, tapusin mo. Tapusin ko to, Mr. Sige. Chair. Ako totoo. Ang direct boss ko si Governor Henry Teves. Hindi ko yung boss yung isang kapatid. Nagtatrabaho talaga ako. Isa akong campaign operator, political operator din. Kung ganun din ako, ganun din sa Kangdigamo noon. Since 2012 hanggang 2019. Umalis ako na dahil hindi na kami magkaintindihan. Now, balik ako sa mga sinabi ni Boss Mayor Fritz. Oo. Ako na naman. Alisan mo kayo Boss sila na Mayor naman. Fritz, huwag naman tayong magpakalinis dito. Mr. Chair, ito ang tunay na mayaman na tao. Ferrari, Lamborghini, masarap ang buhay ni Mayor Fritz doon. Kahit pa, Kit, sigurado ka. Sinasabi pag nagsinungaling, Mayor, may Ferrari siya? Yes. Gini. oh, Mr. Chair, hindi ako matakot kahit ikulong ako 1 taon dito. Walang problema. Pakainin mo lang ako. Oh. Aircon pang... Ay, mas maganda yun. Aircon, Oo. kwarto. Pero buhay mo, hindi, pwede rin ako walang aircon, mabubuhay rin ako. Pero sa ganitong tao, malinis to dito, my goodness, sir. Kilala ko sa inyo. Sir, it's my Okay, turn okay, naman, sir. Okay, Ah. sige, tama ka na. Tama ka Ah. na. Sige, Yes, Mayor, ma'am. Mayor, diga mo muna. Mayor, diga mo. Dali, ha. Kaya nauna ito. Mr. Chair, my husband is no longer around to defend himself, but I would like to emphasize that these personalities present here today, parang kulang pa nga sila ng 1 or 2, used to work with my husband, fall apart for different reasons, and siguro sa experience namin in public service, pag may mga tao ka na may kailangan sa'yo at hindi mo kayang mabigay yung kailangan nila, the tendency is they will fall apart. Pastor Nalang, for example, he used to be with the governor, only fell apart when he was asking for a transaction with the governor regarding a CT scan, a machine that he would like to enter into a bidding procedure. My husband's constant advice with whoever would like to transact with the capital is to always see to it that whatever, in the case of a CT scan, it is a medical equipment, whenever you would want to enter into a bidding process, dapat sinusunod kung ano ang sinasuggest ng doctors. Because hindi po tayo doktor. To make the long story short, they were given instruction na for as long as you will follow procedure and follow what was being suggested by the doctors, go through the necessary process, bakit naman hindi pwede? To make the long story short, there was another brand na gusto nila, but not the one being suggested by the doctors. Parang dun nagsimula yun. He keeps on going to different people, the back people. Pinuntahan pa niya ang staff ko sa office, yung aking executive assistant. Kasi ang akala niya, friend ko o ako ang makikipag-transact for that CT scan machine. Sinabihan siya ng aking executive assistant na, si Mayor Jan, hindi iyan sumasali ng kontrata. At lalong-lalo na kung ang sinabi ni Governor to go and engage only with those that are suggested by the doctor, dapat yun yung ating sinusunod. Kasi nga medical equipment yun.
Ang palagi nilang sinasabi, maraming pera dito, boss. We can share. There's so much to gain from here. But then, when my assistant was talking to me, I told him, kaya ba ng konsensya niyo mamatay yung pasyente dahil sinabi na yung slides ba yun, kung ilang slides ang kaya? I think the one suggested by the doctor, kaya yung 62 slides or slices ba? Parang yung kanilang pinipresent was only 30, pero kaya naman palang i-stretch ng computer. And so parang sinabihan siya na this is a matter of life and death. Hindi naman pwede na yung slices i-stretch mo lang dahil the doctors will not be able to give accurate data or information na kailangan ng pasyente. So the governor would like to stick to that brand na sinasuggest ng doctor dahil nga hindi naman doctor yung aking asawa kung hindi isang engineer. It started there. It was at that time when he was refused, pwede naman din nating bigyan, hingian ng comment ang BAC. The BAC requested to speak with the governor, telling him na iba yung pinipresent nila sa hinihingi na brand ng doctor. So there was a refusal na hindi talaga mapupunta sa kanila ang kontrata. I think it was there that it fell apart. That is what I knew of NALAM. Yeah. And Miss Kitty Torres too, I know her. The reason why she fell away from us, it started when she started spreading. My husband and I were having troubles in our marriage. We were talking about saving it. But every day she comes to our house telling me all the things that would worsen the marriage instead of being able to be well again with each other. And so she was advised not to come to our house. From that time on, hanggang ngayon, parang the relationship slowly fell apart. There was even a time, I do not know if Jurix is here, that in one of their distribution of aid in the hinterland, she has been claiming that she is me. So, hindi ko ma-reconcile at hindi ako naniniwala niya nung una. In fact, I stood by her kasi talagang tumutulong siya. Sinabihan ko pa yung iba na maybe you're just jealous kasi kinakampihan ko. But later on, there were misunderstandings na nangyari, lalong-lalo na nang magbigay ng assistance. It was then that I noticed, siyang nagbibigay ng assistance doon sa dalawa kong relative na sabay na nagkasakit. I give different amount to both. Sinabihan niya yung aking isang binigyan kasi hindi magkapareho yung amount. Tita, ang daming pera ni Mayor pero yan lang ang binigay niya sa'yo, pero ang binigay niya dun sa kabila ganito. I am beginning to be suspicious na these are things you're not supposed to tell to the two. Otherwise, magkakasamaan ng loob. Pero ginawa pa rin. Okay pa rin kahit ganun. Until it has worsened and worsened hanggang nag-fell apart. Yung umalis sila, lalong-lalo na nung sinabihan na hindi na pwedeng pumunta sa amin because she started as an aide. My point here is, she was talking about the governor asking her to help Piñero at a time when they were no longer friends with the governor. Para namang ang hirap paniwalaan yan. Galit ka sa tao, tapos siya kakausapin mo to help the person of Piñero at a time na magkagalit kayo. Hindi lang po dito natatapos. Meron pang isa, yun si Ray Laping. He might also come. But I think I would like to make an emphasis that kung hindi siguro nag-fell apart
yung pagiging magkasama in the past for reasons na hindi nga talaga kayang ibigay lahat kung ano yung gusto naman nila, could be the reason na nag-cross sila ng political bridge, and I would like to use the term na parang nagpagamit din sila. Sandali lang ha. Sagutin ko Si- lang po. So, sinasabi ni Mayor Janice na nung pumunta si Piñero sa'yo, magkagalit na kayo ni Gobernador Yes Digamo. Magkagalit na kayo. Yes po, totoo yan. O so, Pero, paano niya ipagkatiwala eto yung po. kanyang katiwala, papuntahin sa'yo na magkalaban na pala kayo? At the alam mo, time. Mr. Chair, totoo yon na si Mrs. Digamo, mahal niya ako. Yung mga anak ko nga, kahit nung nalaman lang ng mga dalawang anak ko na babae, na we're not in good terms na kasi yung mga anak ko hindi namin sinabihan kasi ang hirap i-explain na yung Lolo Gov nila minsan tinawagan akong ipapatay niya ako kasi sa galit ko sa kanya. Totoo naman yung sinabi ni Mayor Jan na nag-away sila ng dahil sa babae. During that time, si Mayor Jan ay parang may seminar sila kasama si Senator Cynthia Villar sa abroad. May bago po silang helper named Mary Queen. Si Governor Digamo, dinala niya yung babae niya doon sa bahay nila. Si Mary Queen po yung nagsumbong sa akin. So sinabihan ko si Mayor Jan. Oh, yun ang totoo po, Mr. Chair. Tapos ngayon, yung Sandali lang, sandali. Okay na yun, basta nagkagalit kayo. Oo. Pero, Nagka, ang tanong ko lang sa'yo ba, bakit pinapupunta ni Gobernador Digamo yung tao na gusto niyang patulungan sa'yo na magkagalit na pala kayo at that time? Bakit papuntahin niyo? Para mapasama? O, Hindi. Alam mo, Mr. Chair, si Governor Digamo, 5 minutes, pisting yawa na siya, mga saba siya na mo, dili na siya mudumot. Mayon na siya, pisting yawa ka, inana ka, ana, dagan siyang storya. Pero naay time nga, pinatawag niya ako at saka si Marlon doon sa Capitol. Nag-close-in meeting kami. Sabi nga niya sa amin, Kitty, Marlon, magnegosyo lang kayo, tutulungan ko kayo. At tinupad niya yung pangako niya. May project po kami ng South Strong Cement under ng San Miguel Corporation, Silica Quarry ng Tayasan po. Need ng magkagalit na kayo Yes po. at that time? Yes po. Need Oh? ng yes po. Need ng signature ng governor for endorsement for area clearance sa MGB DNR 7. Si Marlon po pinatawag niya po at sinabihan niya si Marlon na wag lang kayong lalapit sa akin pag nandyan yung mga tao ni Mayor Jan, lalo na yung mga pamangkin niya. Hindi kasi si Mayor Jan, totoo yung sinabi niya na every time may nangaaway sa akin noon, siya yung talagang magdedepensa. Kahit wala po kaming bigas sa bahay, walang gatas yung mga anak ko. Yung anak ko nga na si Margaret, si Maggie, sabi niya, Mama, please understand Tita Janice. Sige lang, kuha na. Okay Oo. na. Napalayo na tayo. Basta yun Oo. lang gusto kong malaman. Oo. Na Kahit kahit na magkagalit kayo, because honestly, I find it strange. Very Oo. strange na magkalaban na kayo tapos papuntahin pa niyo yung Yung tao mga niya doon quarry sa'yo. niya, Mr. Chair, may quarry si Governor Digamo under sa name ng mga boy, mga helper niya. Nasa akin po yung mga original copies. Tapos nag-iwan po siya na kung ano mang mangyari sa akin, Kitty, ibigay mo ito lahat sa mga pamangkin ko, mga anak ng kapatid ko. Yun ang sabi niya. Kahit ibigay ko pa sa'yo o ipakita ko sa'yo yung mga copy ng mga quarry na yun, pinahatid niya kay Kuya Junard Sevilla. Nasa ENRD yun na-assign sa Capitol. Kahit ipatawag pa natin siya, during the time, magkaaway na po kami. Magkaaway na kayo. Yes po. Okay, diyan ka muna. Sandali, Mayor. Si Mayor Pritz muna. Kanina pa ito nagtataas ng kamay. Kung mapatawag natin yung Vice Mayor ng Santa Catalina, si John Carl, binisita siya ni Pastor Nalam at ni Bayang. Ang ginamit na sasakyan, sir, yung Isuzu na green na getaway vehicle sa pagpatay ni Gov. Mayroon din kami information, sir, na andun ito sa meeting mag-meeting sila na patayin si Gov. Andito si Pastor Nalam. Walang chance sa politika, sir. Wala na sila eh. Yun na lang, at saka yung online sabong hinahabol namin. Totoo, Mr. Chair, nagsasabong po ako.
Kasi I'm from Negros Oriental. We are a home of breeders under Spanish. Yung sinabi niya na Hindi meron po- ka ng Ferrari, meron kang Lamborghini? Ah, Totoo yun? yes sir. Totoo yun sir. Pero walang Lamborghini. Pero sir, Ah? wala akong Lamborghini. Ano meron? I drive Ferrari. Noong December 18, nirigalo ng close friend ko. Yung close friend ko, sir, bilyonaryo. Di ko sabihin dito, sir, but in the executive, pwede ko ipakilala sa inyo, darating siya. Ang negosyo ko po ay nasa Bureau of Customs before. Oo. Tapos, nasa Bureau, ang mahal po ako ng mga Chinese, sir. Mahal ako ng mga Chinese. Just be assured, Mayor, whatever character assassinations that will come into play during this hearing, we will stick to the facts. Okay. Hanggang facts lang tayo, ha? Kahit na magkakasiraan kayo, Okay lang, magsisiraan sir. kayo both sides. Ang akin lang dito is, nagka-character assassination na tayo dito, but the fact remains that talagang totoong may pinatay na Colin, sino yun? Oh, you cannot erase that fact na pinatay talaga si Colin. Rex Cornelio. Pinatay talaga siya. And may mga circumstances na surrounding it na that lead to this questioning. So yun lang, ha. Don't be Okay lang, sir. bakit kung meron kang magandang sasakyan, kasalanan mo ba yan kung nagkakaroon ka ng magandang sasakyan? Hindi naman siguro, pero yun nga lang, yung circumstances Alam surrounding, niyo, sir. galing ka palang customs. So, kaya, Alam mo, Mr. Chair, yung bago nilang, nga niya sa akin, social media, ito sila kasi mga campaign manager to. Kasi they are still holding kahit wala na mag-ano pa rin sila sa politics, nag-organize. Kahapon, parang ang panirat niya sa akin is mayroon akong HIV. So, kahit ano-ano na sinasabi nila. So, merong kahit ano, kaming Janice nagpapatay, ni Gob, kahit ano-ano na yung sinasabi. Ito na lang sila yung natira na ano doon. okay, Mayor Janice. For the record, sir, Miss Kitty mentioned about helpers and boys na yun yung nakapangalan yung quarry. Pwede rin ipa-check if it have been used or kung talagang ginamit yun o kung talagang nagkaroon yun ng income yung mga sinasabi niya. Yun lang po. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, Sandali lang, sandali. Po.